Kabayan sa larangan ng pangisdaan. Ang isdang tilapia ang hinahanap-hanap ng mga mamimili. Dahilan sa ito ay panugong uri ng isda kung nagkakaroon ng problema sa paghuli ng isda sa ating karagatan. Tulad din sa mga panahong lumilikas sa mga isda at nananatili sa laot. Halos walang huli ang ating mga mangingisda. Isa pang problema ang pagtatalo ng mga bansang umaangkin sa ilang bahagi ng kanlurang karagatan na sakop ng Pilipinas na dati-rati ay pinagmumula ng iba't ibang uri ng isdang gamit ng mga Pilipino. Kung kaya't ang pangisdaan o aquaculture ay pinag-uukulan ngayon ng pansin sa maraming lalawigan sa buong kapuluan. At ang tilapia, kabayan, ang nangunguna sa talaan ng mga nag-aalaga. Sa isang sistema na kagaya ng paglalagay natin ng mga aeration at saka ng tubig, tinatanong nila kung wala akong aerator na hangin talagang tunay at ang gagamitin ko ay patak lang ng tubig, ito ba makabubuhay at uubra ba ito sa pag-aalaga ng tilapia? Uubra po ito basta ang ilalagay po natin na quantity ng tilapia sa isang kahon sapat po dun sa aeration na ilalagay mo sa tilapia. Ano ba ang ratio nito? Dapat sa tangke at least kung full aeration ka, pwede ka pa maglagay hanggang 20-25 pieces per square meter or per cubic meter. Kung yung full aeration ka and lalagyan mo siya ng talagang magandang kalidad ng tubig, aabutin mo kahit hanggang 100 pieces per square meter. Uubra yan? Uubra po yun, basta full aeration at proper quality of waters. Yung tubig niya pabalik-balik, nagpapalit, sabi na magpapalit ka lamang ng ilang porsyento ng tubig at magbabawas ka. Kung halimbawa gagamit ka ng isang submersible pump na ibabalik mo lang o re-recycle mo lang yung tubig, kahit hindi ka na kumuha, para hindi na masayang yung tubig mo, i-recycle mo lang siya, lalagyan mo lang siya ng filtration. Kalimitan po ginagamit pa nating filtration is, number one is yung uling. Ang uling po, pang patanggal ng odor. Okay. Gumagamit din po kami ng buhangin. Okay. And tsaka po yung mga na-recycle po natin ng mga fish nets. Gano'ng kapino ang buhangin? Kahit po yung sinasalandra lang po, matanggal lang yung medyo malalaking bato, pwede na po yun. Yung sinasalan na pag nagsisimento sila? Yun po, yung pino po, yung pangpalitada. Yun ang kukunin ko? Opo, pwede rin po yun na the same sizes ng gravita or yung mga maliliit na bato. So kung pinong-pino, hindi ba, paano yan? Lalagpas dun sa tangke? Manipis lang po yung gagamitin natin. Gano'n. Opo. Hindi siya lulusot doon. Hindi po siya lulusot. Nakalagay naman po yung buhangin sa fine mesh net na ginagamit po natin sa isda. Hindi pwede yung kulambo, butas. Kulambo nga po yun. Gano'n. Hindi lulusot yun. Hindi po lulusot. Sinasabi mong gravita, pwede rin. Pwede rin po yung gravita. Yun, pwede po tayo maglagay ng medyo makapal. Sa uling, tatagos ba ang tubig sa uling? Ang tendency lang po ng uling is sumipsip po ng amoy ng tubig. Nakatutulong ba yan sa paglilinis? Nakatutulong po siya dahil para po matanggal po yung mabahong amoy ng tubig, para kung sa ganun, pag ibinilig po natin sila dun sa isda, mabango na siya, okay na siya. Kabayan, hindi lamang tilapia ang maaaring magamit na panugon sa pangangailangan sa isdang panghapagkainan.
Bukod din sa bangus na naaalagaan sa brackish water, naririyan din ang sumisikat na pangasius. Ang isdang ito ay pinararami na rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at naipapayo sa mga nais na pumasok sa pangisdaan na bukod sa tilapia, isama sa talaan ang pangasius. Pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, ng tabay po kayo mamayang kaunti sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. Igat po ang pag-uusapan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, makalipas na maipakita ng ating alamin ang naibibigay na pakinabang ng tinatawag nating igat o eel, marami na ngayong bayan-bayan na pinanggagalingan ng nasabing alagain ang humuhuli ng igat upang palakihin o kaya'y ipagbili sa mga malaking kumpanya na namimili nito. Bagamat matagal palakihin ang igat, kahit na similya pa lamang ay may namimili na at ipinagbibili, iniluluwas naman ng palabas sa Pilipinas. Ito ba ang sinasabi mong table size? Oo, Jerry, ito yung table size. Ito yung pwede na nating lutuin at kainin. Yung katulad nito, mga 3 piraso na yan, 1 kilo. Yung iba naman, 5 piraso. Yung iba naman, mas mahigit. 6, ganon. Ito, malaki ito pare. Ano ito? Oo. Hindi na table size ito. Ayan, table size pa rin Jerry yan. Oo. Yan yung mga, kaya tinawag na table size yan. Pwede nang ulamin siya. Okay, sa pagbibenta natin pare, yung pag sinasabi mong table size, mayroon bang particular na laki ang kuko nila? Dapat pare-pareho ang mga sizes nito. Alam mo Jerry, yung pag sinabi nating table size, depende na sa kliyente. Nagre-request siya. Okay. Sabi niya from 4 to 10 pieces per kilo, gano'n. Kasi alam mo naman Jerry, ang isda kasi, hindi naman parang damit yan na pag nag-culture ka, pantay-pantay. Katulad din yan ng mga baboy. Kahit parehas ang sistema, parehas ang tubig, yung mga gano'n. Meron talagang, hindi mo talaga mapagpapantay-pantay ang laki. Okay. Pero ano ang pinaka in demand na sizes ng mga eel? Ganito ba kalalaki?
Ang in demand sa export ka, Jerry, yung 4 piraso. Ito yung mga ganyan. Ito mga Ito, 4-5 piraso, Ito, 1 ito. kilo. Oo, ito, yan, ito, mga yan. ito, ano to? Yung mga malalaki na yan, yung mga 3 piraso 1 kilo, yan in demand naman sa local natin, sa market nating ngayon, sa mga sa Japanese restaurant, hotel, yan, yung mga yan. Ito na, no? Oo. Tapos sa Pilipinas, sabi mo, hindi sila naghahanap ng ganito kalalaki. Sa Pilipinas, ka Jerry, sa mga Pinoy, hindi tayo masyadong nakakakita ng market. Maliban na nga lang nung sinasabi ko sa iyo, mga nakapag-asawa ng Hapon, Koreano, yung mga ganon, natututong kumain ng igat. Kabayan, sa mga nakalipas na taon, may mga kababayan tayong nakaugnay ng ating alamin na nagpapalaki ng igat sa kanilang sariling bakuran. At ang mga namimili nito ay mga dayuhang kanyang nakaugnay na palagi ang naghahanap ng igat. Para sa ibang dayuhan, kabayan, mula sa ilang bansa sa Asya, ito po ang kanilang gusto. Ang igat ay pangunahin sa kanilang talaan ng mga pagkaing likas. Katanungan, kung may pamilihan, kabayan, mayroon po. Kailangan lamang ang paghahanap sa mga mamimili. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga kahilingan at katanungan mula sa mga nanonood ng ating alamin sa telebisyon, sa Facebook at sa YouTube. Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan. Narito po ang ilang kahilingan at katanungan mula sa mga sumusubaybay ng ating palatuntunan. Una mula kay Norman Sebastian ng Malolos, Bulacan. Ano ang pinakamagandang uri ng rabbit o kuneho na pwedeng alagaan? At saan makakakuha? Well, doon po sa mga nakaugnay ng ating alamin, may iba't ibang uri po ng kuneho ang available sa ating bansa. New Zealand breed, Angora, mini rabbits at marami pang iba. Ito po ay pawang mga pet rabbits lamang, kabayan. At para sa mga meat type, yung pong mga malalaki tulad ng California White ang hinahanap-hanap ng mga dayuhan. Ang mga ito ay makikita sa mga alagaan sa lalawigan po ng Batangas at Laguna, kabayan.
and in particular sa lungsod ng Lipa. Magtanong lamang po kayo sa city agriculturist ng nasabing lungsod. At dun po sa mga tanong ukol naman sa organic fertilizer o kaya'y panlinis sa mga kulungan ng hayop. Available po sa Tarlac Agricultural College ang kanilang produktong buhat pa sa kanilang ginawang pagsasaliksik. Ang kahilingan ay mula sa mga estudyanteng nagtatapos ng kanilang thesis mula kay Benji Pamintuan at Betsy Alindogan ng Metro Manila. Kasi actually, ginagawa na namin yan 10 years ago, yung mga produkto na yan. Kaya lang, ngayon, lalo pa siyang lumalakas kasi natututuhan din namin paano siya enhance at palakasin para gamitin ng mga tao. Ito ay produkto ng aking mga researches since time immemorial, itong mga product na to. At ito ay nagkaroon na rin ng mga efficacy test, tapos yung mga sinasubmit din namin for paper presentation, hindi lang dito sa local, pati rin po sa international. Gaano katagal po yung mga pagsubok na ginawa po ninyo? Matagal din po yan, almost mga 10 years din po namin ginagamit yan. In fact, ginagamit na rin po yan sa Baguio, sa Isabela, sa Cagayan. And dito po sa mga binanggit po ninyo, ano po, yung po mga produkto po ninyo ay nakukuha po ninyong tumulong sa mga halaman para maging very productive. Ano po? Anong po yung mga sangkap na masasabi po natin talagang nakatutulong para gumanda po ang halaman po natin? Yung po mga beneficial microorganisms kagaya ng Lactobacillus, Acetobacter, yung mga Trichoderma, Rhizopus o Oligosporus, mga fungi po. Opo, na mga beneficial, hindi po siya pathogenic. And sabi po ng mga dalubhasa po natin, kapag organic ang isang halaman, ligtas din po ito sa mga insekto, sa mga peste. Totoo ba yan? O, totoo po kasi aside from the microbial, may mga microbes, meron din po mga microbes na talagang tumutulong para puksain ang mga kulisa, mga insekto. At mayroon pa rin po mga enzyme na ginagamit namin tulad ng humic fulvic acid na pwede rin pong mag-alis ng mga ammonia at saka yung pong aming mga zeolite, ayun yung natural mineral na pwede pong makipag-exchange ng kanyang mayroon tinatawag na cation exchange para sugpuin din po yung mga heavy metals at saka yung mga traces ng mga contaminants. Kabayan, kung sakali pong may mga kahilingan at katanungan po kayo, makipag-ugnayan lamang kayo sa ating palatuntunang ating alamin sa internet, sa telepono o kaya'y sa aming tanggapan sa number 10 Green Heights Village, Green Heights Subdivision sa Sucat, Parañaque. Tanong at sagot, Q&A ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga pagpapakitang gawa
Demo po sa aming meat processing seminar. GSK, Kabayan sa Kabuhayan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan sa GSK, makapamimili po kayo ng mga seminar na pwede po ninyong salihan. At lahat ng ito ay may bigay na pakinabang at kasiyahan para po sa mga dumadalo. Tulad ng sa meat processing. Dinadayo pa ng mga tagalalawigan kabayan, kaya't panoorin at makibahagi. Ang gagawin po nating bonus recipe ay chicken bacon. So, meron po tayong 1 kilo chicken breast, in-slice po thinly, boneless, skinless. And then, imamarinate po natin yan sa mga sumusunod na ingredients. Lagyan po natin siya ng salt, curing salt, phosphate, vitamin C powder. Haluin po natin ito. And i-dissolve po natin siya sa 1/2 cup chilled water. Idagdag po natin ang refined sugar and ham spice. And then, para po magkaroon siya ng masarap na lasa, lagyan po natin siya ng smoke flavor. Then, pag na-dissolve na po natin, ilagay na po natin yung ating 1 kilo chicken breast. I-cure po natin ito for 24 hours. After 24 hours, pwede pong itabi natin ito sa freezer or pwede na po tayong magprito. Tama-tama po ito ngayong pasukan, pambaon po ng ating mga anak. So after 1 day, ilagay na po natin ito sa styro and then pwedeng i-freezer na. And then, pag ipiprito nyo na lang sa, kailangan po gamitan ng mantika kasi po puro laman nito, healthy po itong ating bacon na to. Maliban sa panggamit sa bahay, pagpapagluluto, naisip rin naming mag-asawa na magnegosyo. Kaya naisip naming mag-seminar. Actual siya, so mas lalo kaming natututo. At the same time, yung produkto kasi na nilalagay nila ay puro natural. Walang halong yung mga nakaka-cancer na mga ingredient. Yung mga kababayan natin na gustong maghanap buhay or madagdagan yung kanilang kita o kaya matutong maggawa ng pambahay na mga pagkain, mas maganda po mag-seminar po dito sa Gabay sa Kabuhayan. For business opportunities and yung other income potential, no? And gusto ko matuto ng mga ibang aspects ng meat processing din Ano siya, simple, very informative, tsaka marami ko natutunan na hindi ko na expect na ganyan pa rin mag-process ng meat and yung mga techniques din kung paano i-business ng meat processing. Kaya tsaka nakakatuwa dahil puro natural organic yung mga ginagamit lang na ingredients din sa mga kababayan natin na gusto magkaroon ng business opportunities or gusto matuto ng mga bagay-bagay na makakatulong sa pambahay and sa pangdenegosyo nila, umatan kayo dito sa GSK. Very informative and educational din. Kabayan, bukod sa meat processing for beginners, mayroon ding advanced seminar ukol po dito.
Sa maliit na puhunan, pwede na po kayong mag-umpisa ng isang negosyo. Kahit na sa bahay lamang, pwede nang umpisahan. Ang kailangan lamang kabayan ay sipag at tiyaga sa paghahanap ng mga buyer ng inyong mga produkto. Garantisado po ang kita, kabayan. GSK, Kabayan sa Kabuhayan. Kabayan, antabay po kayo sa ating extension service, pulong-pulong pangkabuhayan sa Bayan ng Rojas sa lalawigan ng Isabela, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Alam po ninyo kabayan, kamakailan, napadako ang ating alamin sa Cagayan at Isabela na kung saan ay naisagawa ang mga pulong-pulong pangkabuhayan ng ating alamin at ng Feed Pro. At kabayan, sa bayan po ng Rojas sa Isabela, dinumog ng mga nag-aalaga ng baboy at yaong nais na makibahagi sa mga kaalaman sa pag-aalaga ng nasabing hayop ang naisagawang talakayan ukol sa pakaing Feed Pro at sa paraang PIGS. Babuyang hindi nagbibigay ng masamang amoy. Lahat ay nasiyahan sa mga pinag-usapan at nabigyan pa ng pagkakataong makakuha ng mga regalo at mga biik na naipamahagi ng kanilang alkalde, bahagi ng kanilang dispersal program. Naipaliwanag ng kanilang municipal agriculturist na lahat ng mga kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy ay kanilang ibibigay
kahit na doon sa mga hindi nakadalo sa nasabing pulong. Sa Mayor's Office, ang mga ginagawa pong pagtulong, siyempre, galing po sa LGU, no? Ano naman po ang nagagawa po ng MAU Office, ang inyong Municipal Agricultural Office, para mapadali po yung mga pagtulong na ibinibigay natin sa ating mga farmer at saka mga fisher folk? Sa amin naman, ipaprocess namin, di ba sa gobyerno kailangan dadaan sa lahat ng proseso, kaya mamadaliin namin yung proseso ng mga pagbibigay ng mga pangangailangan ng ating mga magsasaka para mapadali din ang pagbigay sa mga dispersal, sa mga fertilizer natin, sa mga seeds, vegetable seeds na pakbet, katulad ng sabi ni Mayor. Ang Department of Agriculture ay magtulong-tulong kami ng mga kasama ko na i-process yung mga dapat na i-process sa mga projects na i-implement. At katulad ng sabi ni Mayor, meron na naman kaming programa ngayon na manggagaling ng provincial government na merong ibibigay ang provincial government through Department of Agriculture na mga pangkabuhayan na naman yung vegetable seeds, magbibigay rin kami ng mga native chicken, i-dispersal yun sa may baboy pa uli na naka-proposal doon sa ginawa naming project proposal na may mga baboy na naman na ipamimigay ng LGU. Napakaswerte natin sa ating mayor dahil ang focus ni Mayor dito sa bayan ng Roxas ay agriculture. Lahat ng project na hinihingi niya para sa agriculture lahat. Kaya sabi nga ng mga ibang MAU, mga kasamahan ko sa Department of Agriculture, yung mga municipal agriculturists, kakaiba daw ang mayor natin dito sa Roxas. Maswerte daw tayo at may mayor tayo na sobrang malasakit sa mga magsasaka. Okay. Ma'am, you have 25 barangays. 26, sir. 26 barangays. Ano-ano po mga priority barangays po ninyo para mapabilis po yung ibinibigay po ninyong tulong sa agriculture at saka sa fisheries? Mga barangay. Lahat ng barangay lahat sila ay agriculture. Wala tayong ngayon dito. Yung mga naman, yung sa vegetable, yung mga vegetable area ang binibigyan namin. Nagpamigay na kami ng worth 3.5 million na vegetable sa mga nagtatanim ng mga gulay natin dito sa Roxas. Ang hinihiling lang namin sa kanya, libre yun. May libre pang organic fertilizer yun. Ang hinihiling lang namin, yung 50% ng produkto nila, ipasok dito para in-support dito sa ating Agri-Pinoy Trading Center. Yung 50%, bahala na sila kung ibenta nila sa labas. Basta yung 50% lang para meron tayong pang sustainability nitong ating APTC. Kasi itong APTC namin, sir, after 5 years, ibibigay na ito, parang i-manage lang muna ng LGU, iaayos lang mabuti. After 5 years, ibibigay na ito sa mga vegetable growers natin. Sila na ang magmamanage, kanila na yung kita. At may auction market kayo, di ba? Meron, dito nga, sa kon. Ito na rin? Kaming LOM pala. Para ipaalam namin sa iyo, meron tayong livestock auction market dito sa May San Pedro. Kung gusto niyo magtinda ng mga baboy niyo, mga baka, meron na dyan tayong parang sa Pangasinan. Pulong-pulong pangkabuhayan, talakayang pambayan na naisasagawa sa iba't ibang dako ng Pilipinas upang maipahatid ang mga kaalaman ukol sa pag-aalaga ng baboy. Babuyang iwas sa masamang amoy, kabayan. Nahihiling ng mga kababayan nating nais na pumasok o bumalik sa ganitong uri ng mga proyekto sa paghahayupan. Extension Service ng palatuntunang ating alamin, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan sa FeedPro, lamang kayo sa ayos ng laman ng inyong alagaing baboy. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro.
Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, pakikipag-ugnayan sa isang kooperatibang pangsakahan sa bayan ng Rojas sa Isabela. Larangan ng pangisdaan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, balik po tayo muli sa ating palatuntunang ating alamin. Dahilan po sa pagdalaw po natin sa lalawigan po ng Isabela, napadako po tayo dito sa kinalalagyan ng isang grupo ng mga magsasaka at mangingisda at sa Barangay Concepcion, ano pong barangay ito? Villa Concepcion at saka Doña Concha, kinalalagyan po natin ng proyekto sa larangan po ng pangisdaan. At ang ating kasama rito, sabihin natin, Chairman Chairman Bravo ng Junior. Si Ka-Jun po, na siyang Chairman, anong tawag po sa cooperative po ninyo? Rojas Isabela Tobacco Farmers Credit Cooperative. Yung cooperative po ninyo ay para sa Tobacco Growers Association. Bakit nasa larangan po kayo ng pag-aalaga ng isda? Kasi po, dahil sa pagmamahal ng aming executive, binigyan kami ng pagkakataon na papasok sa larangan ng pangisda, kagaya ng tilapia culture. Aquaculture, Okay. Yun po. Saka meron kaming piggery. Okay. Meron na po kayong experience, Chairman, sa pag-aalaga po ng isda? Mayroon na pong konti. Okay. At before that, sabi po ninyo, naging 20 years barangay chairman po kayo ng Villa Concepcion. At dito sa kinalalagyan po natin, Doña Concha, bakit po naiba ng barangay ang inyong alagaan po ng isda? Kasi po dito po namin nabili yung lote namin ng 5 hectares. Okay. Kaya dito namin inilagay yung mga proyekto namin. And what are you planning to put in your fish pond? Tilapia po. Tilapia. At ilan po miyembro ng inyong cooperative, Chairman? 599 members po ang nagrehistro. At lahat po sila nasa Tobacco Growing project? Opo, tobacco growers po. Tapos yung inyong papasukan naman, merong alagaan din ng baboy? Opo. Nabalitaan ko, Chairman, yung pong dati ari at hawak po pinamamahalaan ng munisipyo, Tapos na-transfer po sa inyo. Yan po ba binigay sa inyo ng libre o kayo po ang nahiling nito? Binigay po na libre. At kami nang magpapatuloy sa lahat ng gastusin ng mga baboy. Napag-usapan ng gastusin. So you are assuming all the expenses at saka yung mga pagkukulang po sa nasabing cooperative? Opo, ganun po. Kaya naman ng inyong grupo? Medyo nagkakaproblema po dito sa baboy po. Okay, bakit po? Kasi kinukulang kami pa ng cash.
Pero yung kaugalian po ng ating mga taga Ilocandia, ano po, walang sukuan nito, di ba? Walang suko, walang surrender. Opo, no retreat, no surrender po ang namin sa kooperatiba namin. Kasi lahat kami, farmers ng tobacco, hanggat mayroong nagtatanim ng tobacco, ang kooperatibang ito ay hindi babagsak. Talagang may determinasyon. Opo. At sa miyembro po ninyo sa 500, ano po, mga ilan po ang nasa tobacco growing? Lahat po. Lahat kayo. Kumikita naman? Opo. Kumikita rin po yung mga kasama naming mga farmers. Bakit nag-diversify po kayo sa pag-alaga ng baboy tsaka sa isda? Dahil po sa pagmamahal ng local executive namin, kaya binigay niya yung pagkakataon na dagdagan namin yung pagkakitaan namin. Kaya naman. So, sa awa ng Diyos, kakayanin namin sapagkat ito'y isang regalo sa mga farmers. Teka muna, Chairman, medyo malaki pang trabaho itong gagawin ninyo rito. Mga hanggang kailan po matatapos itong proyekto? Ito po kasi, sir, ito po nasira lang kasi mga bulldozer. So, ang inahasan namin kung kailan yung gagawin uli ni Mayor na pag-schedule dito sa mga project namin. Yun nga, itatanong ko sana, ano magiging role nila para matapos ninyo to? Siyempre po, kung magbubulldozer po, gagawin nila ito, kailangan magbayad kami. Babayaran nyo po? Manggagaling po sa excise tax. Sa excise tax pa? Po, siyempre yun ang pinagkukunan namin ng pundo. Ibig sabihin, nakakakuha pa rin ng mga farmer natin sa nasabing buwis? Opo, yun ang inahasan ng mga farmers namin na kung darating yung excise tax, kailangan magbigay din. Mga gano'ng kalaking porsyento nakukuha po ninyo rito as an organization? Kasi hindi pa na-organize itong kooperatiba. Nung first time na nakakuha kami sa excise tax, hindi pa na-organize ang kooperatiba. Pero ang alam ko, meron. Malaki ang makukuha sa excess tax. At sa pamamagitan po nito, mabubuo ninyo yung proyekto ninyo? Talaga po, mabubuo namin. Happy naman kayo, Chairman? Siyempre po, happy kami dahil ang local executive po ay mahal na mahal ng mga farmers. Okay naman, si Mayor Benedict. At tika muna, Randy, pagka naitayo na yung pag na-transfer na sa kanyang pag-aalaga ng baboy, paano magiging coordination ninyo? Actually, pagka magpapatayo po sila, sir, mag-a-assist na po kami sa building pa lang. Tutulungan na po namin sila mag-layout, sir. Ganun po yung gagawin namin. Tapos isusupervise pa rin po namin yung mga alaga nilang baboy. Okay. Kami yung titingin, nagdi-design sa kulungan. Tapos pagka may mga technical problems, mga problema sa mga... kami na rin tutulong sa kanila, sir. Meron ba kayong panawagang gagawin sa mga opisyalis po natin in Ilocano? Kung meron po kayo, Ilocano. Ayun po ang ating camera para makagawa kayo ng panawagan. Kahit ko po nga kadigiti kakadwa ng opisyalis ti kooperatiba nang nangruna kadigiti apo nga farmer leaders nga makitinulong datap nung ti kasta iti kooperatiba apo maaramid tayo babaen tintay pa nagkaykaysa ken may kantayo iti pagsapulan tapnon ti kasta agbalbaliw iti kasaad ti biag tayo datayo ngagmulmula iti tabako. Yes, naintindihan ko lang yung iba ron. Okay, kabayan ko. Sa ngalan po, first name po natin, Kapitan? Amado Bravo. Amado Bravo Jr. ng ating pong barangay Villa Concepcion at ang Doña Concha po na kinalalagyan po namin ni Randy ngayon. At ang panawagan ay sa mga farmers po natin. Panawagan natin sa ating alkalde, Benedict ng Rojas dito. Kinalalagyan po namin at pinagdausan ng isang pulong-pulong pangkabuhayan. Okay, ito po naman ang inyong lingkod, Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang mga project ni Captain Amado dito po sa kanilang barangay ay ating pong pinangangalagaan sa ating palatuntunang Abuen Tayo! Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.